Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa ni Zain Abharake yung kanyang mga thumbnail. So madalas ko itong makita sa channel niya. So ito yung may mga shape circle na image doon sa thumbnail. Ako nga pala si Christian ng Pinoy Creators at kung hindi mo pa napapanood ang iba kong thumbnail tutorial, ilalagay ko yung link dito sa description box. At ito na ang ating thumbnail tutorial part 5. Okay, so dito sa loob ng DaVinci Resolve, meron na akong tatlong image. Sa image number 1, ito yung ating pinaka main background o thumbnail natin. Sa image number 2 and number 3, ang magandang ilagay dito ay yung mga image or moment na tumatak sa loob ng video. Kaya kung meron kayong mga moment na masaya o hindi malilimutan, ilagay nyo lang dito. Then balik tayo sa image number 1. At maglalagay tayo dito ng shape circle. Ito yung magiging background ng image number 2 at number 3 natin. Open lang natin tong effects sa taas. At sa baba nito, effects lang ulit. Then type natin dito, search natin, shape circle. So eto na siya. Ang gagawin natin dito, idadrag natin to ng 2 beses papunta sa image number 1. Okay, drag natin. 1, 2. Tapos open natin tong inspector. Then click tayo dito sa may image number 1. Then open natin tong effects. So dito makikita mo yung ating shape circle na number 1. Tapos sa baba nito, nandito yung number 2. So eto sila. Okay, open natin tong shape circle number 1. So para mabago mo yung position nito, punta lang tayo sa center. So yung X, ito yung ating left and right. Pagdating sa Y, ito yung ating up and down. Sa size, so malaki na yung 1.0, no? So dito baguhin natin to ng 1.1. Tapos punta tayo sa shape circle number 2. I-move natin to papunta sa taas. Okay, balik tayo sa shape circle number 1. Adjust natin yung position. So dito, pwede mo rin baguhin yung kulay nito, no? So dito, meron solid color, horizontal, vertical. So dito, ikaw na bahala kung anong kulay ang gusto mo. So gawin natin tong pink. Then light blue. So sa shape circle number 2, gawin lang nating solid color tapos white. Tapos punta na tayo dito sa may image number 2. Dito ang gagawin natin, dapat maging bilog din yung sukat nitong ating image na to. So click tayo dito sa image number 2. Then punta tayo dito sa may color page. Dito open natin yung nodes. Tapos dito right click tayo dito. Then choose natin yung add alpha out. So dito mapapansin mo may lumabas dito na blue na dots. So ang gagawin natin, connect natin tong green sa blue. Tapos blue sa blue. Tapos open mo tong window. So piliin natin yung bilog. Sa softness, gawin natin 0. Tapos move lang natin to. So pwede mo rin lakihan yan at liitan. Tapos balik na tayo sa may edit page. Dito ang gagawin natin, move natin tong playhead papunta dito sa may unahan. At ang gagawin natin sa image number 2, ilalagay natin sa ibabaw ni image number 1. So dito, adjust lang natin yung size. Type natin dito 0.700.
Tapos move lang natin. So dito tatansyahin mo yung size tsaka yung position para pumagitna yung ating image number 2 doon sa ating ginawang shape circle. Okay, sa pagdating sa image number 3, same process lang din yung gagawin natin. So kung ano yung ginawa natin sa image number 2, gagawin din natin sa image number 3. So click tayo dito. So ipapass forward ko na to ah. At sa pinakahuli, maglagay tayo ng text para mapaganda ang ating thumbnail. At kung nagustuhan mo ang ating thumbnail part 5, panoorin mo na rin ang iba kong thumbnail tutorials. At syempre, huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa Pinoy Creators.